Bago po natin simulan ang Chapter 5, maaari po na pakipindot ang like and subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi pa rin mawala sa isip ni Aerith ang pag-alok sa kanya ng sparring ng Third Commander. Tama, lagi ako nakakarinig tungkol sa iyong kadakilaan, Sir Aerith. Kaya gusto ko na may matutunan sa'yo. Wika ng Third Commander. Oh, nakakatuwa yan pakinggan. Wika naman ng First Commander. Pakaisipin mong mabuti ang Zero Core Commander. Kailanman ay hindi pa nakipag-sparring mula nung naging isa siyang commander. Hinihiling ko na sana makita ko ang mataas na antas ng pakikipaglaban ng Zero Core Commander. Wika naman ng First Commander. Nagtataka ako kung tatanggapin niya ang alok, dagdag pa niya. Ay naku, para makita si Sir Aerith spar. Alam mo na ang Fourth Core ay nakikitungo sa impormasyon ng tama, makakakuha ako ng maraming manunood hanggat maaari. Wika ng Fourth Commander. Wala ako pakialam kung pupunta sila basta. Hindi sila makikialam, dagdag pa ng Fourth Commander. Teka, ayaw ko makipag-sparring, wika ni Aerith. Habang nakatitig sa kanya ang tatlong Core Commander na may ngiting aso. Hindi ko man lang masabing hindi. Sa isip ni Aerith, bakit sila nagdedesisyon ng sa kanila lang? Kung paano ito kahit na magkaroon ng kahulugan? Wika niya sa kanyang isip. Mawawala ako sa 1,000,000 piraso sa isang hampas ng kanyang kamay. Wika ni Aerith habang ini-imagine ang Fourth Commander. Sa palagay ko napakahirap tanggapin. Ang pakikipag-sparring, wika pa ni Aerith, habang nakahawak sa kanyang ulo. Dahil nararamdaman ko pa ang nakaraan ko pakikipaglaban sa mga monster. At sa palagay ko ang lakas ko. Ang ibig kong sabihin pwede ako mamatay. Hindi ang ibig kong sabihin ay mamatay. Wika ni Aerith. Buiset, ano ba ang mga sinasabi ko ngayon, dagdag ni Aerith sa kanyang isip. Nang bigla ko, sinusubukan ba niya umiwas sa laban? Pero bakit, wika naman ng Fourth Commander? Na may pagtataka, wow, tignan mo itong nakakapagtaka na, mga mata, sa palagay ko hindi ko ito maintindihan. Nakakamangha, wika ng First Commander. Ha, pagtataka naman ng dalawa. Kahit nasa isang commander meron kang kumpiyansa. Lagi ako nagtataka kung bakit ang Zero Core Commander ay hindi nakikilahok sa mga sparring, at ngayon naiintindihan ko na. Ang Zero Core Commander ay nag-aalala sa kanyang makakalaban. Wika ng First Commander, habang ang dalawa naman ay nagtataka at nagkatitigan pa nga na parehong nagtataka. Maari ito ay sigaw ng Fourth Commander. Ano yun? Sigaw naman ni Aerith sa kanyang isip. Tama, ito ay para sa iyong kapakanan, kaya niya tinatangihan ang iyong alok na pakikipag-sparring saka hindi pa nagtatagal ang huli niyang pakikipaglaban. Kaya sigurado ako nahihirapan ang Zero Core Commander na kontrolin ang kanyang sarili sa sparring, wika ng First Commander. Ibig sabihin kapag nagsimula na ang sparring hindi na ito matatapos. Hanggat ang isa sa inyo ay hindi pa namamatay. Wika ng Third Commander, habang pinagpapawisan na, at nakangiti. At ang lubos na pagtitiwala na siya ang magiging tagumpay ng laban. Ako para sa isa ay palaging may kumpiyansa na lumaban ng pantay-pantay laban sa sinumang iba pang commander. Ngunit hindi kailanman ipinapalagay na ako ang magiging malinaw na tagumpay. Ang klaseng kabaliwan na kumpiyansa ito, wika ng Third Commander sa kanyang isip, na may pagkatakot. Ito ang sobrang talento na kinilala ng Demon King. Ayaw ko man ito sabihin sa sarili ko na hindi ko nasisigurado ang aking panalo, o sa madaling salita ay ayaw ko mamatay. Wala akong sapat ng puso o lakas ng loob para makipaglaban sa iyo hanggang kamatayan, Sir Aerith. Wika ng Third Commander, sabay yuko ng ulo at sinabing, bagaman masasaktan ng kaunti ang aking pride dito, maraming salamat sa iyong konsiderasyon. At si Aerith ay parang bangag. Parent. Inaasahan ko na yan kay Sir Aerith, nakakamangha talaga siya. Para tratuhin siya ng masasamang commander na ito ng ganoong paggalang. Wika ni Ed, hindi ko maintindihan bakit, pero ang alam ko lang nakaiwas ako sa sparring. Wika ni Aerith sa kanyang isip, pero hindi pa ako tuluyan na sumusuko. Kapag nakakuha ako ng sapat na lakas at pagtitiwala upang malaman na hindi ako mamamatay. Tapos magre-request ulit ako ng sparring, wika ng Third Commander. Ayoko neto, ngayon palang sumuko ka na, wika ni Aerith sa isip na parang mababaliw na sa takot. Tama, ngayon nakagawa na ko ng isang pangako kay Sir Aerith. Nararamdaman ko ang napakaraming sigasig. Wika ng Third Commander, habang si Aerith naman ay takot na takot, parent.
At nagpaalam na umalis ang third commander upang mag-training. Kailan ka nakarating dyan, wika ni Aerith na may pagmamakaawa habang paalis ang third commander. Teka lang, sigaw na sabi ni Aerith. Umalis na siya, wika naman ng first commander. Wala siyang kahit na anong ambisyon. Pero sa palagay ko siya ay nag-aapoy ngayon dahil sa iyo, wika ng first commander. Sa kabila noon, napakaingay niya, wika naman ng fourth commander. Ito ay nakakabaliw sa akin, wika ni Aerith. Sir Aerith, wika ni Ed, ang sakit ni Sir Aerith ay napakataas, wika ni Ed. Patawad, ngunit kailangan muna magpahinga ni Sir Aerith. Wika ni Ed. Tama, pasensya na, sana gumaling na kaagad si Sir Aerith, wika ng first commander. Pakiusap, magpahinga ka ng mabuti, wika naman ng fourth commander. Pagkatapos mo makipag-sparring sa third corp commander. Pwede Karen ba makipag-sparring sa akin, wika naman ng first commander. Inaabangan ko yan. Dagdag pa niya, na naging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng katawan ni Aerith sa sobrang takot. Kailangan ko na makaalis sa demonic realm, wika ni Aerith sa kanyang isip. At patuloy ang bilis ng tibok ng puso ni Aerith na hindi alam ni Ed at Ben. Na si Aerith ay ninenervyos lang. Hahaha, buset ka Aerith, dami ko tawa sa'yo mga 20. Makalipas ang ilang oras, nagawa din ni Aerith na makalayo sa kanila habang pagod na pagod. Pinaalalahanan siya ni Ed na kailangan puntahan ni Aerith ang mga Zero Core. Dahil ang Zero Core ay naghihintay sa kanya na may pananabik. Kung mananatili ka lang sa kwarto ay hindi ka tuluyan nagagaling, kailangan ng katawan mo ang exercises kahit papano. Pagpapaalala din ni Ben. At sumagi sa kanyang isip ang third commander. Pupunta ka para bisitahin ang Zero Core habang ako ay nagpapakahirap magsanay. Para matupad ko ang aking ipinangako sa iyo, wika ng third commander sa isip ni Aerith. Ano ba ang gusto nila sa akin, wika naman ni Aerith na parang sisabog na ang ulo sa depression. At sinabing, pakiusap, lubayan ninyo ako, wika ni Aerith. Sabay sipa ng bato. Ngunit sa pagsipa niya ay may tinamaan na 3 demonyo na pangit. Nakamukha ng mga tsismosa ninyong kapitbahay. Hasino yun, wika ng 3 pangit. Buiset ka, wika ng 1 pangit. Buiset, patay na ako, wika ni Aerith habang papalapit sa 3 pangit. Hindi ako makakatakas dito, wika pa ni Aerith sabay hingi ng patawad, ngunit bigla na hindi na niya ito na ituloy ng magsalalita ang mga pangit na demonyo. Sir Aerith, wika ng 3 demonyo na takot na takot. At sabay yuko ng ulo, greetings Zero Core Commander. Patawad kung nakapagdulot kami ng kaguluhan. Humihingi kami ng kapatawaran, wika ng 3 pangit na demonyo. Anong ibig ninyong sabihin na kaguluhan, wika naman ni Aerith? Sa 3, tinuturuan namin ito ng aral dahil nakaharang siya sa daan kahit hamak na incubus lang. Kami na po ang bahala at siguraduhin hindi kayo may istorbo, Sir Aerith. Wika ng 3 pangit. Zero Core Commander Sir Aerith, wika sa isip ng incubus na may takot sa mga mata. Narinig ko na ang incubus ay ang may pinakamababang ranggo sa demonic realm. Kaya ba nila ito pinatutulungan at binubuli? Sa palagay ko aalis na kami, wika ng 1 demonyo. Sa palagay ko wala siya sa mood kaya kailangan tumakbo na kami, dagdag pa niya sa kanyang isip. Buti na lang at tumakbo na sila paalis, pero hindi ko alam kung bakit. Pero anong gagawin ko dito sa batang ito, wika ni Aerith sa sarili. Ngaon nakakita ko ng 1 demon na mas mahina sa akin sa unang pagkakataon. At iniistorbo ako, habang nanginginig sa takot ang incubus. Nakatingin siya sa akin, naririnig ko na normal lang siyang tahimik, pero kapag siya ay nagalit ay magiging isa siyang napaka-brutal sa kahit anuman na demonyo. Sa palagay ko ang aking presensya ay nakakaistorbo sa kanya, wika ng incubus sa sarili. Mamamatay na ba ako sa mga oras na to, dagdag pa niya. Kaya mo bang tumayo, wika naman ni Aerith. Habang inaabot ang kamay niya sa incubus. Yung mga siraulo na yun kanina ay umalis na, wag ka mag-alala. Wika ni Aerith. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin na may pagkasuklam, ngunit may napakagandang layunin. Gaano na ba katagal magmula noong meron nagpakita sa akin ng ganitong pagmamalasakit? Ang mga nasa isip ng incubus. Isa akong incubus, hindi ka ba nasusuklam? Sa totoo lang makakaroon ka ng physical contact sa akin, wika ng incubus. Sabay hinawakan ni Aerith ang kamay ng incubus at itininayo niya ito. Ano naman kung ganun, wika ni Aerith sa incubus. At nagulat ang incubus. Kung iniisip mo yung ganyan. Ako isang tao, hindi ka ba nasusuklam sa akin? Wika ni Aerith. Siyempre hindi, paano naman mangyayari yun, wika ng incubus.
Pareho lang sa akin kaya huwag ka mag-alala. Tugon ni Aerith sa Incubus. Ikaw bata ka nagsusumikap Kaden para makasurvive dito sa demonic realm nato. Dagdag pa ni Aerith sa kanyang isip. Bakit napakabait mo? Napakasaya ko ngayon hindi ko pa naranasan na tratuhin ng ganito sa buong buhay ko. Gusto ko makabayad sa'yo. Meron ka pa bang oras na natitira ngayon wika ng Incubus? Oras. Pagtataka na sambit ni Aerith. Nararamdaman ko na napasama ako sa matinding istorbo ngaon. Pakiramdam lang ba ito? Sa kabilang banda hinahanap ng Demon King si Aerith. Ha, saan siya nagpunta wika ng Demon King? Oras ba ang sabi mo wika ni Aerith? Hindi sa wala ako ginagawa ngaon dagdag pa ni Aerith sa kanyang isip. Tama isa itong paraan para makabayad ako sa iyo gusto kitang ilibot sa garden at bigyan ka ng herbal na mabuti sa pagod. Wika ng Incubus. Alam kong napaka-busy mo bilang isang commander Sir Aerith. At kung busy ka talaga ay okay lang. Wika ng Incubus na nagpapabebe pa. Meron ba talagang garden sa Demon King Castle pagtatanong ni Aerith? Wow meron garden dito sa loob ng nakakabagot na Demon King Castle. Wika niya sa kanyang isip. Oo hello Sir Aerith patawad po pala sa huling pagbati sa iyo. Ang pangalang ng Incubus ay Hein. Ang hardinira ng buong garden ng Demon King Castle. Gardener Incubus Hein. Isang gardener. Napaka-mapayapang trabaho na umiiral dito sa demonic realm nato. At napaisip si Aerith. At nag-i-imagine. Lugar na may magagandang bulaklak. At halamanan. At sariwang hangin. Napakagandang lugar na yon para sa akin ngayon wika ni Aerith. Mukhang napakagandang lugar na yon upang maalis ang aking nerbiyos pwede ko ba mahingi ang iyong patnubay? Wika ni Aerith. Oo ako na bahala doon wika ni Hein na tuwang-tuwa. Sa wakas makakahinga na rin ako sa wakas. Wika ni Aerith. Dito po wika ni Hein habang pinapakita. Ang garden na punong-puno ng mga bulaklak at halaman. Ah, eto pala ang lugar na yon. Sa isip ni Aerith, napakaganda ng garden na to wika ano Aerith. Si Hein naman ay tila nahihiya sa tuwa. Ang nakakapagpa-refresh na mga halaman at ang sariwang hangin. Tama ito ang tinatawag na pagpapagaling wika ni Aerith nang nakangiti habang pasunggab na sa kaniya ang isang halaman. Na monster hahaha muntikan ka na boy buti nakaiwas ka. Ano yan wika ni Aerith na takot na takot. Halaman wag kang susinggab kay Sir Aerith ng ganyan. Wika ni Hein habang hawak ang halaman. Si Aerith naman ay hawak pera ng kanyang dibdib sa nerbiyos. O baka gusto mong turuan kitang muli wika ni Hein sa halaman na may nakakatakot na titig. Sabay lingon kay Aerith, at sinabing patawad Sir Aerith. Sa palagay ko masaya lang siya dahil napadalaw ka dito. Magmula noong nakakita ako ng isang demon na mas mahina sa akin sa unang pagkakataon na istorbo na ako. Buwiset wika ni Aerith, na may takot pa din. Alinman ay hindi sila normal. Teka lang pakaisipin mo itong garden nato. Ay mukhang normal lang sa labas. Sir Aerith wika ni Hein. At meron pang mga tulad netong halaman sa loob. Kailangan ko makaalis dito wika ni Aerith habang nai-imagine ang garden na puno ng mga halimaw na halaman. Patawad pero may importante pa ako na gagawin. Kaya kailangan ko nang umalis wika ni Aerith. Patawad, pero meron pang mas nakakamangha na halaman dito kung pupunta tayo sa loob. Wika ni Hein. Yan ang ayaw ko ang ibig kong sabihin wika ni Aerith ang training ground dadig pa niya training ground wika naman ni Hein. Kailangan ko makita ang Zero Core sa training ground ngayon. Dahil matagal akong wala nararamdaman ko na kailangan ko sila makita ngayon na. Kung ganun palam na tugon naman ni Hein. Nakaalis na siya sa palagay ko sa pag-alis niya ng ganun kabilis ay talagang napaka-busy niya. Anong mali wika pa ni Hein sa halaman? Sa palagay mo ba na nakakahiya na iniwanan niya ako ng ganun? Sa palagay mo ba na babalik pa siya? Oo babalik pa siya at magdadala ako ng munting regalo para sa kanya. Parang mahilig siya sa halaman magdadala ako ng pinaka-cute na halaman dito sa garden. Hinihiling ko si Sir Aerith at ako ay mapalapit sa isa't isa wika ni Hein. Hanggang ngayon kinikilabutan peren ako napakatanga ko na iniisip ko na meron isang normal dito sa loob ng Demon King Castle. Wika ni Aerith. Oo tama ang aking kwarto ang pinakaligtas maliban sa iba ay mapanganib na. Dagdag pa niya, sa palagay ko nagawa ko yun para makaalis sa garden. Sa palagay ko kailangan ko puntahan ang Zero Core. Simula nang gumawa ko ng ganitong kalituhan habang lasing ako ay inilagay ko ito dahil nahihiya ako. Pero ang Demon King at si Ed,
Patuloy na guluhin ako at, ngayon wala kang ginagawa sa iyong kwarto, bakit di mo muna puntahan ang Zero Core at palakasin ang loob nila at bigyan sila ng kumpiyansa? Wika ni Ed. Tama, ngayon nasa labas ako, dapat ako magpakita sa kanila. Eto ba ang aking iniisip? Pero bakit wala kahit sino man rito? At sinimulan niya maglakad-lakad. At may nakita siyang mga kahoy na espada. Kinuha niya ang isa dito at iwinasiwas. Maganda itong oportunidad para i-check ko ang aking sarili, wika niya. Ngunit bigla niya ito inihampas, nagulat siya dahil sa bigat ng espada. At inisip na kung siya ay nasa pakikipaglaban ay hindi siya makakagamit ng kahoy na espada tulad ng bakal na espada. At natawa siya sa lakas niya na isinumpa. At sa palagay niya na dagger na lang ang pagtutuunan niya na gamitin. Nang bigla dumating na rin ang mga Zero Core. Sir, wika ng mga Zero Core. Sana naman ay hindi nila ako nakita, kaniwa, wika naman ni Aret. Sir Aret, wika nila habang nagpause naman ang ating duwag na bida. Greetings, okay na po ba kayo? Matagal na po kayo hindi na pasyal, nag-aalala po kasi sa inyo. Teka lang, kayong lahat okay lang ako, wika ni Aret sa kanila. Pero mukha peren po kayo pagod, wika nila. Lagi naman sinasabi ni Sir Aret yan, wika naman ng isa, ang ating commander ay pinutektahan tayo hanggang sa huli. Bakit ninyo ako tinitignan ng ganyan, wika ni Aret sa kanila. Ano man yun, kailangan ko na tapusin ito at umalis, wika ni Aret. Nagplano ako pumunta ngayon pagkatapos ng misyon. Ngunit hindi ko magawa dahil sa iba't ibang pangyayari ang aking paghingi ng tawad. Napakahusay ng ginawa ninyo sa misyon. Mula nang wala na ang training method ko, bibigyan ko sila ng kaunting pagpapahalaga. At lakas ng loob, at pag nag-umpisa na ang training ako'y mauupo at manunood. Wika ni Aret, pumunta lang ako dito para sabihin yan. Well, sigurado ako na nagawa mo ang isang natitirang trabaho kahit na wala akong sinabi. Wika ni Aret nang bigla may bumunot ng espada. Pagkatapos ay maaari mong ipagpatuloy ang iyong pagsasanay, dadag pa ni Aret. Nang bigla buwiset ang binti ko, parang bibigay na. Masyado ako magmamukhang kahiyahiya kapag bumagsak ako ng ganito, manatili ka. Wika ni Aret. Nang bigla sumakto naman ang atake ng kalaban niya sa likod, mamatay ka, wika pa ng lalaki habang si Aret ay nakailag at napakaangas pa ng kanyang pagkaiwas. Ang di nila alam ay bumigay ang binti niya. Paano mo naiwasan yun, gulat na pagtatanong ng lalaki kay Aret. Samantala si Aret naman ay gulat na gulat. Ano? Wika ni Aret na walang kaalam-alam na may magtatangka sa kanyang likuran. Ngayon alam ko na talent mo, Aret, swerte na malapusa. Hahaha. Commander, okay ka lang ba? Pag-aalala ng mga Zero Core Commander. Kay Aret, ano yun, may umatake sa akin, wika ni Aret sa isip. Mapanganib da. Kailangan ko nang tumakbo, wika ni Aret. Ngunit sa pagwas-iwas niya ng kamay niya upang tumakbo, sana ay sakto naman na bumaon ang siko niya sa muka ng kalaban na naging sanhi upang magdugo ang muka neto at bumagsak sa sahig. Buwisit ka, wika ng lalaki. Demon, Aret, wika ng lalaki. Teka lang, yang muka na yan isang tao, wika ni Aret habang nakatingin sa lalaki. At dyan po nagtatapos ang Chapter 5. Maraming salamat po.